Hallelujah. Let us pray. Yes, oh God, once again we thank you, Lord, for this opportunity that we have come together in this place to worship you, and you have ordained such a time like this, oh God, in order for us to learn from you, Lord. Father, we just commit everything unto thy hands, every faculties of our lives, oh God, especially our hearts, Lord. Aramidom ka ni Apo, gawin mo matabang lupa, Panginoon, para doon po maitanim ang mga salita mo at hindi mo papamungan nito, Panginoon, ang kabanalan at katwiran, oh God, that we will be pleasing unto you, O God. Father, just use me as your instrument, cover me with your precious blood, and anoint your words, O God, that it will bring nourishment to our soul, O God, and to our spiritual life, Lord. Father, have your way. Once again, we invite thy Holy Spirit to move in our midst, O God. Father, we thank you. This is our prayer, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Okay, praise the Lord. Tayo po lahat ay umupo sa presensya ng Panginoon. Good afternoon sa atin, sa lahat na nandito sa loob ng hall. Good afternoon, everyone. Good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. Okay, good afternoon sa mga nanonood sa online. Good afternoon po sa ating lahat. So we praise the Lord for this time na tayo pong lahat ay matututo muli, and hearing the Word of God is honoring Him. Amen? You know, praising and worshiping God is what God has created us for. Nilikha tayo ng Panginoon para magpuri sa Kanya. At ang pagpupuri ay hindi lamang po hanggang sa praise and worship na part ng our service. From the start of our service until the end, yan po, at even yung gagawin pa natin after ng service, yan po ay mga pagpupuri dapat sa ating Panginoon. And hearing the Word of God is honoring God. Amen? So this afternoon, we praise God. Thank you, by the way, we praise the Lord and continue to congratulate everyone katatapos ng ating anniversary. And congratulations and happy anniversary muli. Amen? Sana we look forward to the time na isa-celebrate natin ang ating 36th anniversary na tayo pa rin magkakasama pa rin tayo at may marami tayong mga kasamahan na bago. Amen? Kung hindi pa darating si Lord next year. Pero we take time one step at a time. Amen? And we praise the Lord for every time and every opportunity na ibinibigay niya sa atin para magdiwang to celebrate His goodness and His love. Amen? So, ang pag-aaralan po natin sa hapon ito is about inward component of true worship. We need to understand that worship must be true. Hindi lamang dapat lumalawak yung ating pangunawa, maawatan tayo nga iti panagdayaw kiniapo Diyos ko taanlaan man di pa nagkanta. Amen? Kasi we have this impression, we have this understanding na ay kapag nakakanta na tayo sa Panginoon or nailatan na natin yung mga awitin natin sa Panginoon, ay nakapag-worship na tayo sa Panginoon. Pero if we are going to see the content of the Bible, ang worship pala hindi lang limitado sa pag-awit natin. Amen? Malawak po ang sakop actually ng topic na worship. But let's see what we can learn this afternoon. Amen? So inward component. Kasi may outward component. We can clap, we can dance, we can shout for joy, diba? And the things that we are doing, kagaya ng pagpalapak, pagtaas ng kamay. Minsan sinasabi nila, ay mga luka-luka naman itong mga ito. Para silang mga baliw. Yeah? Adaman din na kita bagtit-titan. Kunada, when we were in the Philippines, they mock us, they persecute us. It's because we clap our hands, we dance, and akala nila, it is foolishness. But if you are going to read the Bible, it is the will of God for us to clap our hands. Kaya yan, huwag tayong mahiya na pumalakpak during praise and worship. Huwag tayong mahiya na sumayaw at sumigaw ng hallelujah, di ba? Sumigaw! Sa galak. Ano? Ano yung nakamit natin kanina? Sumigaw! Yes! Woo! Diba? Sagala! Yes! Yeah! Huwag tayong mahiya kahit isa lang, kahit boses mo lang ang maririnig. Wala kang pakialam. In worship, it's between you and God. Amen? It's between you and God. Ayaw nang katabi mo na magpuri. Ay, ikaw ang magpuri Because salvation is individual. The favor of God is individual. Hindi kunwari, malakas ang sigaw ni Sister Jingjing, for example.
Oh, malakas ang sigaw ni Sister Jingjing. Oh, i-bless ko ang the whole Tuesday group. Hindi pwede. Hindi pwedeng conjugal property, no? Damay-damay. Sa mundo lang yung nangyayari ang damay-damay, napagalitan isa, nadamay lahat. Pero sa pagpapala ng Panginoon, kung sino ang tunay na nagpupuri, sila yung makaka-experience ng milagro ng Diyos. Amen? And the same is true when somebody sin against the Lord. Kung sino ang nagkasala, siya ang mapaparusahan. Malinaw na sinabi ng Panginoon kay Moses. Kasi sabi ni Moses, patayin mo na lang ako, Panginoon, kung hindi mo patatawarin ang mga tao because they have committed idolatry. Yung mga tao, iniligtas ng Panginoon mula sa Ehipto. Pero ano ang ginawa ng mga tao? They have created a golden calf. Gumawa sila ng gintong baka at yun ang sinamba nila. Eh, syempre, sino ba naman ang hindi magagalit? Ikaw ang nagwalis tapos iba ang pinuri. Ay, talagang gubat up. Diba? Ikaw yung napagod, ikaw yung nagluto, tapos biglang, kunwari si Maria ang nagluto, tapos nandyan si Marta. Ay, ang galing ni Marta na magluto. Ay, kusilam ni Mary, Diba? Magagalit ka talaga kung iba ang pupurihin, ikaw ang gumawa ng bagay, tapos iba ang pupurihin. It's the same with the Lord. Kaya ganun ang nangyari, pinuri nila yung ginawa nilang altar, ginawa nilang rebulto ng baka na gawa sa ginto. Yun ang pinuri nila, kaya nagalit ang Panginoon. Eh gustong sirain ng Panginoon yung mga tao. Pero sabi ni Moses, pumagit na si Moses. Moses interceded, sabi niya, Oh Lord, patawarin mo sila. Kung hindi mo sila patatawarin, patayin mo na lang ako na lang ang mamamatay. Ano ang sabi ng Panginoon kay Moses? Kung sino ang nagkasala, siya ang mapaparusahan. God is just. Hindi natin pwedeng lukuhin ang Panginoon. And even sa pagpapala, hindi maluloko ang Panginoon. Kasi yung anak ni Joseph, si Manasseh at si Ephraim. Eh ang culture sa Old Testament, yung panganay na anak ang pinagpapala ng mas marami. Yung panganay ang pinagpapala. Pinagpapala din naman yung next children, pero mas konti na lang. So it was a practice, it was a tradition na ang panganay ang nakakakuha ng mas maraming pagpapala at yung mas maraming pagpapala nasa kanang kamay. Kaya nasa right hand yung greater blessing, nasa left hand ang lesser blessing. Eh mamamatay na si Jacob. Mamamatay na siya, mahina na siya. Pati yung paningin niya, mahina na, malabo na ang paningin niya. Kaya hindi niya nare-recognize kung sino ang Manasseh at sino ang Ephraim. Eh si Joseph, syempre bilang anak na mabuti, matulungin si Joseph, ang ginawa niya, si Manasseh na panganay, itinapat niya sa right hand ni Jacob. Kasi dumating yung oras na sabi niya, okay, dalhin mo yung dalawang anak mo at pagpapalain ko na sila, isasabihin ko na, i-declare ko na ang pagpapala nila kasi malapit na akong mamatay, nanghihina na ako. Eh si Joseph, bilang mabuting anak, itinapat niya yung panganay, si Manasseh, sa kanang kamay ni Jacob. At si Ephraim naman sa kaliwang kamay ni Jacob kasi panganay si Manasseh. Kaya para hindi mahirapan si Jacob na mag-lay hands ng right hand niya kay Manasseh. Pero nung magde-declare na ng blessing si Jacob, pinag-criss-cross niya. Ginanon niya. Eh yung kanan niya natapat kay Ephraim. Yung kaliwa niya, lesser blessing, natapat kay Manasseh. Kaya sabi ni Joseph, oh no, my father, my father. Sabi niya, si Manasseh po ang panganay. Siya dapat ang pagpapalain mo ng mas malaki. Sabi ni Jacob, yes, I know my child, but God has intended Ephraim to get the greater blessing. Kaya kahit na malabo yung mata, kung itatapat ni Lord niya, kahit yung mga pagpapala mo minsan, dahil na kunwari sa politics, sa corruption, Hindi lang sa politics nagkakaroon ng corruption. Even sa mga bahay ng mga amo, sometimes, lalo na kung may mga kasamahan kayo. Minsan, we see injustice, Nakakakita tayo ng mga hindi karapat-dapat na mga bagay. Pero bakit sila pinapapala? Bakit mas malaki ang sahod niya? Bakit mas marami ang bonus niya? O kaya may mga ganun tayong mga nakikita. And sometimes, sumasama yung loob natin. Minsan, nasasaktan tayo. But remember this. Remember this, kung pagpapala mo, kahit hadlangan ng iba, pagpapala mo pa rin. God has a way of directing
parang gusto nilang i-lift up, gusto nilang maitaas. Kung ikaw ang plinano ng Panginoon na itataas, kung ikaw ang plinano ng Panginoon na pagpapalain, sa iyo pa rin ang pagpapala ng Diyos. Amen? Ang tao pwede natin lokohin, pero ang Diyos never na maluloko natin siya. Amen? Hallelujah! Kaya ganyan po. Kaya sa ating pagpupuri, hindi lamang po hanggang sa bibig lamang natin. Makikita po natin mga kapatid na there should be an inward component. At ano ba ang inward component ng pagpupuri? Kasi tayo din mga tao, pwede din na tayong manloko, ano? Pwede ko kayong i-fool, pwede ko kayong lokohin na, papalakpak ako ng mataas, tapos lulundag ako ng mataas. But, syempre kung sa paningin ninyo, ay, very on fire si Pastora, ang taas ng lundag niya, ang taas ng palakpak niya, laging nakangiti, laging nakatawa, parang walang problema. Pero deep inside, is my worship really true? Is it genuine? Is it really sincere? Ang Panginoon lang ang nakakakita. Amen? Ang Panginoon nakikita niya ang ating kalooban, pati nga ating spoken thoughts, pati nga yung mga binabalak natin na masama o hindi kaaya-aya, alam ng Panginoon. Kaya nga sabi niya kay Sarah, why have you laughed? Si Sarah tumawa sa loob niya. Sa heart niya tumawa si Sarah eh. Pero sabi ng angel of God, Sarah, why did you laugh? Kasi pinagdudahan niya na pwede ko siyang manganak. Ikaw ba naman ang nagmenopause na tapos sasabihin ni Lord na pagkakaroon ka ng anak? Tumawa talaga siya. Pero hindi niya naman pinakita. Pero nakita ng Panginoon. Kaya sabi ng angel of God, why did you laugh? No, my Lord, hindi ako tumawa. You laugh in your heart. Diba? Kaya kahit hindi makita sa panlabas, nakikita ni Lord. Kaya even yung inner sense of true worship, nakikita ng Panginoon. Kaya hindi po hanggang sa boses lamang ang ating pagpupuri. Kahit may golden voice ka, kahit pa napakaganda, napaka-skilled mo na maglaro ng instruments, but the thing is it coming from the heart? At yan po ang ating pag-aaralan. Amen? Sabi niya in John chapter 4, verse 23 to 24, ito po yung theme natin this year's anniversary, and it had been taught by the bishop, sa ng mga pastors natin, pero pahapyawan natin para tignan natin saan po ba nanggagaling ang ating topic ngayon. Sabi ng Panginoon, but the time is coming, indeed it's here now, when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship Him that way. For God is a spirit, so those who worship Him must worship in spirit and in truth. Hinahanap ng Panginoon ang tunay at tapat na pagsamba. Hindi lamang yung pagpasok natin sa simbahan o hindi lamang yung pagtawag natin sa Kanya ng Panginoon. Kasi yung mga tao, itong mga Samaritan, sabi ng Samaritan woman kay Jesus, dito sabi ng pinuno namin, si Jacob, dito daw kami magsasamba, dito sa balon na ito. Sabi nila, kayong mga Hudyo, doon kayo sa Jerusalem magsasamba. So ano ang ibig sabihin ng Panginoon? Ito ang kasagutan niya. Time has come na hindi na natin sasambahin ang Panginoon sa pamamagitan ng kung ano ang nabungaran natin o nakalakihan natin na tradisyon. Hindi natin sasambahin ang Panginoon sa pamamagitan ng kung ano ang ng religion natin, yung practice sa ating mga religion. Amen? Pero sabi ng Panginoon, you will worship me in spirit and in truth. Regardless of where, kung saan ka ako. Imagine kung sa Jerusalem pa tayo magsasamba. Diba? E di manungay nga taon sa tayong tumaka-misa. Pag unungan tayo, pagliting nga pa ni Israel. Diba? Pero gustong padaliin ng Panginoon, gusto ng Panginoon na gawing simple ang pagsamba sa Kanya. And it's no longer regardless of place, hindi na kung saan, kundi, sabi ng Panginoon, God is looking for worshipers who will worship God in spirit and in truth. Anywhere can do as long as it is coming from your heart. There is sincerity. How do we worship God in spirit and in truth? Sa katotohanan, we must be born again. At ang pagiging born again, mga kapatid, hindi po isang religion. Akala lang natin dahil na it was a practice or it is an impression being passed on na kapag, ay, born again ang mga yan. Ay, sino ba yung mga nagsasamba na yan? Ay, mga born again ang mga yan. Hindi, ang pagiging born again, this is a process of God
transforming us from glory to glory. Hindi po ito isang religion. Ito po ay isang proseso na kung saan binabago po tayo ng Panginoon para po sa ating kaligtasan. Amen? And in order for us to worship God in spirit, we need to have the Spirit of God. Amen? Kailangan na meron tayong Holy Spirit. We need to be baptized by the Holy Spirit of God. Kaya yan, we need to desire to be baptized. Lord, nabautismuhan ka sa tubig, praise the Lord. Pero kailangan mo pa rin mabautismuhan sa Espiritu ng Diyos. Amen? Kasi Jesus was baptized in water also. But until when the Holy Spirit came down to fill Him, that was the only time that God the Father declared Him as His Son. Amen? Alam niyo kung, sige, assignment ninyo ito in Matthew chapter 3, verse 15 to 17. Ito yung baptism ni Jesus, na kung saan ayaw actually ni John the Baptist na i-baptize si Jesus. Sabi ni Jesus sa kanya, oh, you need to baptize me also, John the Baptist. Eh, ano ang sabi ni John the Baptist? Oh, I'm not worthy to baptize you. Kasi, you are greater than me. Alam ni John the Baptist na siya ay Diyos, anak ng Diyos. Kaya ayaw niya sana. Eh, ikaw ba naman, kunwari, si Bishop, sasabihin niya sa'yo, oh, ako na lang ang maglilinis ng paa mo. Gusto mo ba? Mataas na tungkulin, tapos lilinisan ang paa mo, for example. Ayaw mo, kasi nahihiya ka sa authority na nasa kanya. Ganon din si John the Baptist. Sabi niya, I know, I'm not worthy. Dapat ikaw ang nagbabaptize sa akin. Pero ano ang sabi ni Jesus? Oh, let it be so now. Kailangan natin gawin ito para maipakita sa lahat ng tao kung paano maipapatupad ang righteousness, ang katuwiran sa ating buhay. Naintindihan ni John the Baptist yung purpose ni Jesus. Gusto niya na ipakita, gusto niyang maging modelo para makita ng mga tao dito sa mundo kung paano ginaganap ang baptism. Kasi meron ngang practice na ginagawa na, ay basta nabisikan ka na sa loob, yun na yung baptism mo. Hindi po. Ang ibig po sabihin ng baptism is to be immersed in water. Mailublog ka po sa tubig, pero wag po kayong matakot. Baka sabihin nyo, ay, hindi na ako magpapabaptize kasi baka malunod ako. Hindi po. Amen? Apagdarikmat. Hindi apagdarikmat kita Tagalog. Isang kidlat. Isang iglap lang. Tama ba? Ano lang, madalian lang. Hindi ka malulunod, hindi pa nga makakapasok ang tubig sa ilong mo. It's just a quick moment na kung saan ilulublog ka and then iaahon ka din ka agad. And after na nailublog ni John the Baptist si Jesus sa ilog, ay bumangon siya. And then, after he went up and out of the water, tingnan ninyo ang meaning ng baptism, he went up and out of the water. The Bible will not use this phrase. Kung hindi siya pumasok, hindi ka pwedeng mag-come out and up of the water. You cannot come up and out of the water kung hindi ka pumasok. Nakikita po ba natin yung logic doon? Di ba? Hindi pwedeng, paano ka magka-come up and out kung wisik lang sa noo natin ang nagaganap, di ba? Hindi pwede. Kaya, dito pa lang sa up and out of the water, immersion, lublog po ang ibig sabihin ng water baptism. And so, after Jesus came up and out of the water, at that moment, heaven was open. Nagbukas ang langit and he saw the Spirit of God. Oh, the Spirit of the Lord who left Adam and Eve when they sinned against the Lord came back to Jesus. Bumalik dahil umalis yung Espiritu ng Panginoon sa tao nung sila ay nagkasala. Pero nung nagpabaptize si Jesus, representing man, nire-represent ni Jesus yung tao. Kaya, after he was baptized in water, the Spirit came back. He descended like a dove and alighting on him. And what happened? A voice from heaven said, "This is my Son, whom I love. With him I am well pleased." Kaya importante po ang water baptism, mga kaibigan. And importante po na tayo po ay mabautismuhan pati po sa Espiritu ng Panginoon. Amen? So in order for us to worship God in spirit and in truth, we need to be born again. We need to be born of water and spirit. We need
pag-worship po ay hindi lamang po sa pagpunta natin dito and pag-worship, it should be a part of our devotion and lifestyle. Kaya kahit nasa bahay tayo ni Amo, yan, lalo na kung napagalitan kayo, oh, hallelujah, kumanta na lang tayo, amen? Para mapagaan, para, when we sing praises to God and when we worship the Lord, the presence of the Lord will come. And if the presence of the Lord will come, oh, the devil cannot stand the presence of God. Kaya lalayas yung demonyo. Kaya kapag medyo may topak si Amo, oh, mag-worship ka. Hallelujah, Lord. Pinupuri kita, Panginoon. Kaya para yung espiritu ng demonyo na nagbibigay ng topak kay Amo, lalayas. Oh, hallelujah. Amen. Ganyan po ang weapon na ibinibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin in order for us to be victorious in our life. Maraming pagkakataon na nadidismaya tayo, maraming pagkakataon na di-discourage tayo. But when we start worshiping the Lord, ay makikita po natin ang pagbabago at yung kalakasan na binibigay ni Lord sa atin. Amen? Hallelujah. So, pangit ang boses ko, Pastora, kaya hindi ako nag-worship. Oh, mas maganda. Alam niyo ba na kapag silang minsan ang bilis bumaba ni Lord? Kapag medyo silang yung mga awit natin, lalo na kapag during yung mga worship team natin, medyo nag-key of D yung gitara, key of A yung pasok. Medyo sumisilang-silang. Sabi ni Lord, sige na, bababa na ako. Bibilisan na ni Lord na bababa. Kaya walang rason kung hindi maayos ang ating mga boses, iaayos ng Panginoon as long as we use it for the glory of God. Amen. So ano ang inward component ng true worship? We need to be humble. Okay? There should be humility. Yan. Ito ang sinasabi natin kanina na hindi lamang po boses ang dapat meron tayo. As worshipers of the Lord, it's not about voice, it's not about the skill, it's not about how we project ourselves. It is about humility and teachability in our hearts. Kasi kahit ang ganda ng boses mo, kung hindi ka naman teachable, may tinuturo sa'yo o may kinokorek sa atin, ayaw naman natin makinig. But of course, correction, sabi ng salita ng Diyos, hindi sa umpisa, hindi maganda. Ay talagang hindi maganda. Pero we need to overcome. We need to let God be God in our life. Lahat po tayo ay nakokorek. Walang excuse dito. Lahat po tayo may kanya-kanya tayong mga level, may kanya-kanya tayong mga panahon na kung saan tayo ay natuturuan, nare-review, nako-correct. But then, as a worshiper of the Lord, there should be humility. We choose to humble ourselves. Amen? In cases na there is dispute, or hindi pagkakaunawaan, or misjudgment, or false accusation, sometimes ganun. Ikaw yung pinagbintangan, hindi naman ikaw yung may kasalanan. How do we react? As a worshiper of the Lord, we choose to be humble. As you humble yourself, you breathe in, Lord, ikaw na po ang bahala. Alam mo po ang katotohanan. Ganito po ang nangyayari, Panginoon. But Lord, I'm entrusting everything to your hands. I'm not going to fight the way they fight. And our battle now is not in the flesh. Okay? Hindi na yung dahil sinigawan ka, sigawan mo din. Sinampal ka, sampalin mo din. Dinabugan ka, ay dabugan mo din. Hindi na po ganun ang laban natin ng mga Kristiyano. God is teaching us to be humble in order na maipakita po yung ilaw ng ating Panginoon. Amen? So God expects na tayo po mga worshipers, tayo mga, lalong-lalo na kayo na nasa worship team, music team, there should be humility and teachability. Amen? This is one of the component na makikita natin. At ano ang sabi ng Panginoon? Romans chapter 1, verse 1 and 2. Let's read. Sige nga, kayo nga ang magbasa. 1, 2, 3. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way we worship Him. Yes. Sige, verse 2. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think.
Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Yes, praise the Lord. So now, na ibinigay na natin ang ating buhay sa Panginoon, God is expecting na lahat po ng faculties ng ating buhay ay nakasuko sa ating Panginoon as living sacrifices to God. Amen? Living sacrifice. Ibig sabihin, buhay na sakripisyo. Buhay na naglilingkod sa Panginoon. May takot, may paggalang, may pagsamba at pagsuko sa ating Panginoon. At sabi niya dyan, do not conform, do not copy the behavior of the and customs of this world. Huwag na nating sundin ang ginagawa ng mundo. Amen? May mga tradisyon sa mundong ito na kinagisnan natin, pero ngayon na nalalaman natin ang mas malalim na katuturan ng salita ng Panginoon, we do not conform to the traditions of the world anymore. Amen? Ang susundin natin ay yung kagustuhan, yung kalooban ng ating Panginoon. Uso ang backsliding ngayon, huwag tayong makiuso. Amen? Uso ang paglayo or pag-alis sa presensya ng Panginoon, huwag tayong makiuso. Best friend ko, pastor, kasi siya lang ang kaibigan ko sa church eh. When it comes to spiritual, we need to choose God. Your friends cannot save you. Baka magkaroon ng ibang best friend yan, iiwan ka din. Diba? Your friends cannot save you. Kaya kung yung taong yan ay lumalayo sa Panginoon, huwag mong tularan, huwag mong i-copy-paste ang kanyang ginagawa. Manatili tayo, ipanalangin natin sila, i-encourage natin sila na magpatuloy. Pero kung talagang gusto nilang lumayo at tumigil sa kanilang paglilingkod, huwag kang sumama. Amen? Kahit best friend mo pa yan, kahit kababata mo pa yan, kahit kapatid mo pa yan. Kung ang paglayo sa Panginoon, ay isipin mo ang kaligtasan mo. Amen? Hallelujah! Ano pa? In Colossians chapter 3 verse 12, ano ang sabi niya? Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Yes. These are the inward characteristics of true worship or inward components of true worship. Tayo po ay pinili na ng Panginoon. Tignan niyo ang description ng Panginoon sa inyo para ma-encourage tayong lahat. You are chosen, holy, and dearly loved by God. Diba? Minsan naghahanap tayo ng attention ng tao, naghahanap tayo ng pagmamahal ng tao dito sa mundong ito. Nakakalimutan natin na ang Panginoon, minamahal tayo ng lubos. Look at the description. Sabi niya, you are God's chosen people, holy and dearly loved by God. And so, because God had set us apart, we need to clothe ourselves with compassion. Yes. Ayan, as a worshiper of the Lord, as part of worship team, as bilang isang nananampalataya sa Panginoon, mayroon sana tayong compassion, kindness, humility, yan, pagpapakumbaba, gentleness, and patience. May pasensya sana tayo. Kasi kahit na ang ganda-ganda ng paglundag mo dito, kung pagbaba mo naman dito sa pulpit, wala kang pasensya. Nagkamali lang ng konti, ay. Diba? True component, inward component of worship, we must possess all these characters. Amen? Para yung pagsamba mo, na ginawa mo, ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Hindi po pwede ang doble cara, hindi pwedeng double face tayo sa ating Panginoon. Ang ganda ng paglundag mo dito, pagbaba mo, iba na namang maskara ang suot natin. Ay, something is wrong. Amen? Hindi pwede. Okay? Ano pa ang component? In Hebrews chapter 11 verse 6, tignan nga natin. What else are the components? These are just some of the components of worship. Actually, napag-aralan natin ito during the seminar. Nagre-review lang tayo. At sabi nga, Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists, and He rewards those who earnestly seek Him. Yan. Faith. Dapat may faith tayo. As worshipers of the Lord, may faith tayo. We worship God because we want to please God. Amen?
nagwo-worship tayo, nagpupuri tayo sa Panginoon, sinasamba natin ang Panginoon para maging kalugod-lugod tayo, para maging pleasing tayo sa Panginoon. Pero kung walang pananampalataya, ano ang pananampalataya? Believing in God. Amen? Believing that He exists, believing that He died for us, and believing na mayroong kakibat na aksyon sa ating buhay. Amen? Without faith, kung walang pananampalataya sa Panginoon at ginagawa lang natin na entertainment ang pagsisilbi natin sa Panginoon at pagsamba natin sa Panginoon, it is impossible to please the Lord. Amen? Kaya kahit na ang ganda ng ginawa natin, kung walang pananampalataya sa Panginoon, hindi natin tinutupad. Paano natin malalaman kung may pananampalataya tayo? Through obedience. At yan po ang ikatlong component ng ating true worship, obedience. Sabi ng James 1:22, tingnan natin ang James 1:22. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. You see, it is deception pala na nakikinig lang tayo at lumalabas sa kabilang tinga ang ating mga napapakinggan. Sabi niya, do not merely listen. Huwag ka lang basta makikinig and then lolokohin mo ang sarili mo. And this is what is happening right now. Many people, marami pong mga Kristiyano ang nagsasabi na, ay, Kristiyano ako, pupunta ako sa langit. Pero, kung titignan natin, hindi natin isinasapamuhay, hindi nila na isasapamuhay ang salita ng Panginoon. So, niloloko nila ang kanilang mga sarili. Tama ang sabi ni James. Sabi niya, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Ano ang gagawin dapat? Do what it says. Yan. Kaya para masabi na may pananampalataya tayo, dapat ginagawa natin yung kalooban ng ating Panginoon. Obedience is needed in true worship. Kung totoong nagsasamba tayo sa Panginoon, dapat merong obedience sa command ng ating Panginoon. Amen? Hindi lamang hanggang sa bibig natin. Kaya sabi ng Panginoon, my people worship me with their lips, but their hearts are far away from me. Ano ang ibig sabihin nito? Nagsasamba ang mga tao sa bibig nila, pinupuri nila ako, sinasabi nila na, oh, ikaw ay dakila ng Panginoon, ikaw ay makapangyarihan, sinasamba kita, I love you, Lord. Oh, I surrender to you, Lord. Pero pagkatapos ng worship, wala na naman, balik na naman sa dati. Hindi na naman tayo nakikinig sa salita. Hindi na naman natin isinasapamuhay ang sinasabi ng Panginoon. So how do we see? How do we assess ourselves kung tayo po ba ay true worshipers of God? When we obey the command of the Lord that we are hearing. Amen? Kapag tinutupad natin ang mga kalooban ng ating Panginoon, maraming kalooban ang Panginoon. Sa lahat ng every time that we come into the presence of God, sabi ng Panginoon, do not neglect coming together in the presence of God. Praise the Lord, nandito tayo. We have given our time to the Lord to worship God. Ano pa? Hindi lang yung 10 Commandments. Pati yung ating pagbibigay ng ating mga ikapo sa ating Panginoon. Ito po ay kanyang bilin na kailangan po natin tuparin. Yung pagbibigay po ng ating tithes and offerings to the Lord, hindi po ito katuruan lamang ng simbahan ng free believers, kundi ito po ay bilin ng ating Panginoon na kailangan po natin sundin. Amen? Pero alam niyo po, hindi po kami bumababa sa pulpito para buksan ang mga wallet ng bawat isa. Ang trabaho lang po natin ay ituro po ang katotohanan at hayaan po natin na ang Panginoon ang siyang kumilos sa ating kalagitnaan to convict our hearts to obey His will. Amen? So yan po, kailangan po ng obedience because it says also in James chapter 2 verse 17. Tingnan nga po natin. James chapter 2 verse 17. In the same way, faith by itself, it is not accompanied by action, is dead. You see? Kahit pala nagsasamba pa tayo, kahit pala every time ay nasa loob tayo ng simbahan, kung wala palang obedience sa salita ng Panginoon, ay patay po na pananampalataya. At kung ang pananampalataya po natin ay patay, hindi po ito nakakapagligtas. Amen? So ito po ang dapat nating tignan mga kaibigan, na ang ating pagpupuri po at ang ating pananampalataya ay dapat po may kaakibat na aksyon. Ipanalangin po natin. Amen? Ipanalangin po natin sa ating Panginoon, Lord, give us the courage to obey. Lord, give me the will to obey. And God is gracious enough para i-enable niya ang bawat isa sa atin na tuparin ang kanyang mga kalooban.
Even in forgiveness, many Christians, maraming tao, marami pa rin Kristiyano ang nakabihag pa rin sa sama ng loob. Kahit napapakinggan nila na kailangan natin magpatawad, nandun pa rin, bihag pa rin sila ng galit at puot nila. And we need to obey the word of the Lord that we need to forgive. Amen? Kaya yan, patawarin ninyo ang mga amo ninyo. Yan. Huwag magtanim ng sama ng loob. Bilin din ng Panginoon na submit to your earthly masters. Ang sakit, ano? Alam mo, pinagdaanan din namin ang mga ganyang bagay, yung gustong-gusto mong gumanti dahil ikaw yung kaagrabyado. Gustong-gusto mong ipaglaban ang karapatan mo. Pero habang pala lumalago tayo sa mga salita ng Panginoon, nakikita natin na it's not by the flesh and blood ang ating battle. Hindi tayo makikipagdigma sa pamamagitan ng flesh, ano? Sa pamamagitan ng katwiran ng laman o kagustuhan ng laman. But we bring it to the Lord. Mas maganda po na maghiganti ang Diyos. Mas maayos po ang trabaho ng Panginoon. We just need to humble ourselves. We just need to obey God. We just need to yield to the will of the Lord. Ang sarap magngingit kaya. Ang sarap mag-murmur kaya ipaglaban mo. Pero habang pala lumalalim ang ating pangunawa sa Panginoon, gustong akuin ng Panginoon ang laban mo. Amen? Ayaw ng Panginoon na magngit-ngit ka. Ang gusto ng Panginoon, ibigay mo, cast your cares to the Lord, ibigay mo sa akin ang iyong kabigatan. Ako ang bubuhat, ako ang makikipaglaban para sa iyo. Ako ang maghihiganti para sa iyo. Dahil ayaw ng Panginoon na magkasala tayo. Amen? God wants your battle. God wants your battle. Gusto niyang kunin ang laban mo. Ibigay natin sa kanyang kamay. Mas mabuti si Lord. Mas makapangyarihan ang Panginoon. Amen? And God, kapag you are falsely accused, God has a way to bring the truth out. Meron tayong isang kapatid. Laging kapag may nawawala sa bahay nila, laging siya ang pinagbibintangan. Good na yung kapatid natin is from prayer group. So every time na pinagbibintangan siya, sa Panginoon siya nagsusumbong. Sumbong mo kay Lord, hindi kay Tulfo. Nauso kasi yung isumbong mo kay Tulfo sa Facebook. Sumbong natin kay Lord. Ayun ang ginagawa niya, Lord, hindi ako ang kumuha. Pero ako ang sakit kayang mapagbintangan. Diba? Ang sakit kayang mapagbintangan. Ang hirap maging kalmado kapag nayuyurakan ang pagkatao mo kung hindi mo ginawa. Lalo na sa mga strong-willed na katulad ko. Ay, talagang lalaban kami ha. Pero praise the Lord. There is self-control. Dinudulog niya palagi sa Panginoon, Lord, hindi ko kinuha. Every time, kahit anong amount. Oh, you are a thief. Ikaw ay magnanakaw. Laging ginaganon yung kapatid natin dito sa church. At anong ginawa niya? Dinudulog niya lahat sa ating Panginoon. And when this other maid, domestic helper, ay pauwi na sa kanyang bansa, galing siya sa ibang lahi. Nung pauwi na siya nasa airport na siya, nag-text siya sa kanyang amo, sabi niya, ako ang nagkumukuha ng mga pera na nawawala. So you see, umamin siya. Lumabas ang katotohanan. So hindi nagkasala yung kapatid. Amen. Hindi siya nagkasala kasi ibinigay niya lahat yung laban, yung accusation sa ating Panginoon, pinanalangin niya. Ayan, lumabas ang katotohanan, nalinis ang kanyang pangalan. Amen? You know, God has a way to bring justice to you. We just need to trust God. But sometimes, yung process ng Panginoon hindi instant. Kaya tayo nag-i-struggle minsan kasi nasanay tayo sa instant coffee, instant noodles, di ba? 3 minutes lang, okay na. Noon, kailangan mo pang isalang, kailangan mo mayroong kalan, kailangan mo may kaldero para makakain ka ng noodles. Noon, kailangan 3 garapon, asukal, gatas at kape. Pero ngayon, isa na lang, nakasashay, nakakap yung noodles. Ano kayang maging instant? Instant husband. Diba? Nagiging instant na lahat. Nasanay tayo, kaya minsan nagiging impatient tayo sa proseso ng Panginoon. But know who God is. Be still and know that I am God.
Kahit napapatagal ang proseso para makita mo ang katugunan ng panalangin mo, know that God is God and God has a timing. And God is never late. Hindi siya, is never too early and never too late. Sakto lang. Kapag ang Panginoon ang nagtrabaho, walang kamali, walang mali sa trabaho ng Panginoon. Amen? We just need to trust His process. We just need to trust His timing. Always know that God loves you. Always know. Si Peter nga, di ba? Alam niyo kung bakit nalunod si Peter? It's because sa kagagawan niya, kasalanan niya eh. Pero alam niyo ang tao, kapag kasalanan mo kung bakit ka nasaktan, kunada ako ka. Diba? Gon na. Kunada dahil tagamin. Banding ko sanda ka Sanda ka unta-untan. Tagun-gunan mo talaga. Basol mo. Kapay na kasta, tinagban-tanagam. Pero ang Panginoon, kahit kasalanan mo kung bakit ka marunod, kahit kasalanan mo kung bakit ka mapupulog, by the time that you call upon the name of the Lord, He will immediately extend His hand to lift you up. Kagaya ng ginawa niya kay Peter. Peter was drowning because of his doubt. Nagduda siya sa kapangyarihan ng Panginoon. Nalululod na siya. And then he called on Jesus, Jesus, help me! Ano ang ginawa ng Panginoon? Immediately, hinawakan niya si Peter, iniako niya, tsaka niya pinagalitan. Kahit kasalanan mo pa kung bakit ka lumulubog, call upon the name of the Lord, and God will lift you up. Amen. Amen? Hindi tayo mababayaan ng Panginoon. Hindi sinungaling ang Panginoon. Kung sinabi niya na gagamutin ka niya, gagamutin ka niya. Kung sinabi niya na itataas ka niya, itataas ka niya. Kung sinabi niya na poprotektahan ka niya, poprotektahan ka niya. Kailangan lang natin pagtiwala sa Panginoon. Amen? So this is the message of the Lord this afternoon. We need to have the component of worship. True worship. Dahil ito yung hinahanap ng Panginoon sa puso at buhay ng bawat isa. Meron sana tayong pagpapakumbaba. Meron sana tayong pananampalataya, paniniwala sa Kanyang salita. At meron sana tayong obedience. Obedience is very important. Yan po ang deciding factor ng Panginoon kung isasama Kanya sa kaharian niya o hindi. Kasi napakalinaw ng Matthew 7:21. Hindi yung nagsasabi ng Panginoon, Panginoon ang maililigtas, kundi yung gumagawa ng kabutihan, yung kalooban ng Panginoon sa Panginoong Ama sa langit. So our obedience will determine our destiny. Amen? So ito lamang po ang ating aral sa hapon ito at sana po mas lumalim, mas lumawak po ang ating pag-unawa sa purpose and will of God in our life. Let us pray before I give back to the MC. Hallelujah. We thank you, Lord. Thank you so much, oh God, for this message that we have heard. Lord, we thank you for reminding us of how are we going to worship you, O Lord, and how are we going to conduct ourselves as worshipers, O Lord. Panginoon, tulungan mo po kami maging kaaya-aya. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging pleasing unto you, O God. Huwag mo pong hayaan na ang aming bibig lamang ang magpupuri. Huwag mo pong hayaan na ang aming mga pagpupuri at pagsamba ay panglabas lamang, Panginoon. Pero Lord, allow us and help us to give you the proper and true worship that's coming from our with sincerity coming out from our hearts, O Lord. Salamat po, Panginoon, and continue to fill us with your power and anointing, O God, so that we can worship you in spirit and in truth, Lord. Salamat, Panginoon. Continue to bless your children now, this Tuesday group, even those who are watching online, O God. This is our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen.